Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 19, 19 ng Nobyembre 2024, November 19, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:30 ng umaga, 6:30 ng umaga. At ang araw po ay Martes, araw ng Martes. At nais ko pong mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa marami kasi na nagdi-discuss ngayon o sa mga vloggers. Pero actually hindi ko nakita ito dati kasi nga nung nanood ako nung Quadcom ay yung umpisa lang Opo. Pero ngayon ay nakita ko talaga yun nga, maraming tumatalakay na ito si Benny Abante. Bagamat pinupuri ko siya nung nakaraan kasi nga maganda yung introduction niya. Maganda. At tama yung mga sinasabi niya dun sa introduction niya. Ay nung bandang huli, nung siya na nagtatanong kay Trillanes po ay mali yung mga tanong niya Ito po ang title ko, ang title ko po ngayon ay Abante, maling-mali sa tanong niya kay Trillanes. Ayan po ang title ko. May tatalakayin sana ako ngayon pero pinagpalibang ko muna yung budget ni Sara ay inapurbahan ng Senado. Opo, ang dami po nag-aproba. Ay yun sanang itatapik ko pero ito na lang muna. Baka bukas na lang yun. Yung budget ni Sara ay itong mga senador ay talagang mga walang kwenta ito. Opo. Ngayon ay kasi pinanood ko po yung portion na ito. Kaya ako nag-comment ngayon. Nung una kasi natulog na ako ay magkaiba kasi ang oras dito ay may pasok naman ako kinabukasan. Kaya hindi ako pwede magpuyat. Yang alas 12 ng gabi talagang dapat matulog na ako. O kung minsan inaabot ako ng 12:30. Opo. Ngayon ay ito nga tinawag niya si Trillanes, si Benny Abante po, na isang pastor ng Baptist. Pero ang Baptist nila ay yung Metropolitan Baptist Church ata yan kahit na pari-parehas po na Baptist yan, ay mayroon ding kaunting pagkakaiba. Opo, alam ko yan. Kasi yun nga ang sinasabi ko, halos ang nagturo sa akin ay mga Baptist. Tinawag niya si Trillanes na isang sundalo, ay mali na po yun. Hindi naman na sundalo ngayon Tinawag niya na si Trillanes ay isang co-plotter. Ay totoo naman yan, pero pinagbayaran na po Nabilanggo po yan si Trillanes ng 7 taon ata o magpipitong taon. At sa palagay ko bagamat walang sentensya po yan, walang sentensya yan hindi naman nasintensyahan yan Ang nangyari po dyan doon sa kaso nila ay yung Kongreso mismo ang gumawa ng batas para ibaliwala yung kaso nila at inimplement lang ni Pinoy. Yan po ang nangyari dyan. Hindi naman pwedeng ipardon kasi walang ang sentensya
Pero sila ay nakakulong kasi nga mabigat yung kaso nila. Ayan po, grupo nila ang nakulong. Naghati kasi yan eh. Yung nagko-plot na composed of 300 enlisted men at saka yung junior officer ay nahati yan. Yung iba sumama kay Maestro Ocampo at sila ay bumalik sa pamahalaan o nakipag-alyansa sila ulit kay Gloria Macapagal Arroyo at kay Angelo Reyes. Yan po ang istorya dyan. Pero ito sila Trillanes, hindi po sila nag-bow down sa gobyerno o sa administrasyon ni Macapagal Arroyo. Hindi po. Sila ay nakalaya dahil nung nanalo si Pinoy noong 2010, doon na yung Kongreso ay inapurbahan nila na baliwala na yung kaso. Ayan po. Kaya po batas po yan eh. Hindi naman pardon ni Kwan yan eh. Hindi naman pardon ni Pinoy yan eh. Siya lang ang nag-implement. Ngayon ay yun nga ay pinagbayaran na po yan eh. Pinagbayaran na. Ngayon, ang masasabi ko lang dyan ay parang hindi nga sila nagsisi. Yung grupo nila. Kasi alam nila na may korupsyon talaga eh. Hindi nila pinagsisihan yung ginawa nila. Pero tinanggap nila yung kung ano man ang tawag natin dyan, kung clemency o amnesty o pardon ay tinanggap nila. Opo. Kaya nga sila ay nakalaya na. So, hindi na, wala na yung, kumbaga sa kwan ay quits na. Bakit iuungkat pa niya na co-platter? Ay, ang tagal na po nun. Ang tagal na. Nabilanggo na. Tapos, actually, ito si Trillanes, nasa bilangguan ito eh. Nanalo ng senador. 2007. Nanalo po yan. Kaya nung 2010, ay yun nga, nakalaya siya dahil nga doon sa administrasyon ni Pinoy 2010. Ngayon, muli siyang kumandidato ng 2013, panalo pa rin eh. Dalawang term po yan. Doon ay kasangga niya ang taong bayan kasi tama yung pinaglalaban niya eh. Although na ako, hindi ako bumoto sa kanya nung first time. Hindi ko nilakad o hindi ako nangampanya sa kanya. Pero itong pangalawa, nangampanya po ako diyan kasi nakita ko tama yung ginagawa eh. Opo, bilang isang born again ay talagang kinampanya ko yan. Yan po, kasi nga lahat tayo ay ayaw sa korupsyon ay. Nagtataka nga ako dito kay Bini Abante na pastor siya ay walang natin pero nga ang sinasabi ko, ang mga baptist iba-iba po yan. May malaking pagkakaiba. Ang nagturo sa akin talaga noong 1994 doon sa Jubail, Saudi Arabia, ang karamihan na nagturo sa akin doon ay mga Baptist na galing po ng Visayas. Opo. Pero nung napunta ako dito sa Alcobar, 2005 ata to 2007 o 2006 o parang ganun hanggang 2008 ganun ay napasama naman ako sa grupo nila Bini Abante. Ayan po. Nakita ko nga yan ng personal sa Riyadh eh. Dahil nung ewan ko kung ano yun, October ata yun kwan nila parang anniversary. Pumunta kami ng Riyadh from Alcobar
halos kalahating araw po yan na nag-travel kami by land. Yung kotse, ang layo niyan, Riyadh hanggang Alcobar, at inabutan pa kami ng pag. Huminto kami sa gitna ng desierto kasi walang makita talaga eh. At ang daming nabubunggo. Opo, kaya nakahazard kami. Nakahazard. Ngayon, nung nawala na yung pag, dumiretso na kami. Doon ko nakita yan si Bini Abante sa Riyadh. Pero malayuan. Hindi naman yung malapitan kasi kon lang kami visitor kami eh. Opo. At ako, hindi naman ako lumalapit sa ganyan eh. Nakikipagkwan lang ako yung nakikipagkwentuhan lang ganyan sa mga born again din. Ganun ang style ko eh. Hindi ako lumalapit doon sa malapit sa pulpito. Hindi po. Ngayon ay ito nga ang pinagtataka ko eh. Bakit siya ganun ang tanong niya? O although napatanong yun at binibigyan ko siya ng kaunting liwi dahil hindi naman niya sinabi. Pero patanong ang kanya. Hindi ba kanya ikaw ay isang traidor? Sabi niya eh. Sa ganyan sa ginagawa mo o hindi ka patriotic? Yun ang sinabi niya eh. Pero patanong yun, pero paulit-ulit po eh. At binibigyan pa nga niya kasi ng reason. Sundalo ka, sabi niya. Bakit magbibigay ka ng impormasyon? Kuplater ka, hindi ba? Sabi niya eh. Ay iba na kako ito. Hindi na dapat ganun. Una-una ay sila po ang nag-complain eh sa ICC at ang ICC po ay hindi naman isang bansa yan. Korte po yan. Na doon mo dadalhin ang mga dokumento mo kung nagko-complain ka. Ay paano kanilang i-assist kung wala ka namang dokumento o wala kang sinumpaang salaysay o wala kang iprininda na ebidensya. Ay common sense po yan, korte po yan eh. At bilang isang born again, iginagalang po natin ang mga hierarchy of authority. Opo, kaya nga kako, hindi ko ibinuto yan eh sa unang sabak niya sa politika eh. Kasi ayaw ko ang rebelde. Bawal yan sa born again. Bawal yan. At ako kaya kong ipaliwanag yan. Bakit bawal yan? Yang rebelde. Kasi kung nagrebelde ka, inilagay mo sa kamay mo ang lahat ng bagay, ay hindi ka nananalig sa Diyos. Ganun po yan. Kulang ang pananalig mo sa Diyos. Kailangan ibigay mo sa Diyos yan kasi Diyos ang nakakabahala dyan o Diyos ang nakakaalam dyan. Ganun sa ginawa ni Jesus Christ. Bagamat siya ay walang kasalanan, alam niya na wala siyang kasalanan, pero nung siya ay ipinako, ay sumunod siya. Ganun po. Kasi, makapangyarihan pa rin ang Diyos eh. Kahit na ipinako siya, ay hindi natin alam. Baka bukas makalawa, yung Roman Empire ay babagsak yan. Ganun po yan. Katulad itong pagkapanalo ni Bongbong Marcos at saka ni Sara. Alam natin na dinaya yan. Pero susundin na lang natin kasi nga ay pinahintulutan ng Diyos eh. Pero alam ng Diyos ang gagawin niya dyan. Lalo na kung nakita niya na marami nang umiiyak. Hindi ba? Marami na ang nagko-complain. Ako nga noon, ang kwan ko ay paano na ito? Paano makakalaya ito si Dilima? Kako ay nanalo si Bongbong Marcos. Pero may sinusundan po ako na hindi hahayaan kako ito ng 7 years or more na mabilanggo yan. Kasi nga si Ninoy Aquino 7 years lang eh. O si Trillanes 7 years. Ito kako si Dilima, baka 7 years lang ito. Kasi may Diyos po eh. At yan na nga ang nangyari. Kahit na nanalo po ikinikwento ko lang po kahit na nanalo po si Bongbong Marcos, mayroon po nangyari yung
pangyayari na usapin tungkol sa tambaluslos. Doon po nag-umpisa yan ay. Ay simple ay parehas naman na may yan parehas na may katuwiran yan Sa palagay nila, sila ang katuwiran. Kaya ganyan, umabot na sa ganito. Pero nag-umpisa yan sa salitang tambaluslos. Ganun po God can make anything. Kasi siya nga ang pinakamakapangyarihan po Kaya sa amin, wala yung rebellion na yan. Pero naandyan na yan, napagdusahan na o napardon na, wala na yan. Ngayon, punta ngayon tayo dito sa traitor. Hindi po traitor yang ganyan. Ay kung sino man ang Metropolitan Baptist dito na nakikinig, adi labanan nyo ako. Labanan nyo po ako. Hindi po traitor yang ganyan kasi yung pinaglalaban ni Trillanes ay labanan ang korupsyon. Bakit traitor yan? Wala kang gumagawa niyan kasi nga takot Tapos sasabihin nyo traitor. Hindi ba? No one else can do. Yang ganyan na pupunta sa ICC para mag-complain o lalabanan niyang ganyan ang Pangulo. Mahirap yang ganyan po Kasi pwede kang idemanda, pwede kang kasuhan, pwede ka ring patayin, o pwede kang ibilanggo. Ganon sa ginawa nila kay Dilima. Ayan po Trillanes is doing which no one else can do. Bakit tatawagin mong traitor? Bakit tatanungin mo pa na hindi ba unpatriotic yan? Yun ang Ay bakit ganon? Parang nawala si Abante sa kanyang pag-iisip. Kaya nga nung tinanong siya ni yung Christian Isgira, Sir, sabi ni Christian Isgira, bakit nyo sinasabing traitor? Hindi niya masagot Hindi raw niya naririnig. Sabi niya, you are, anong tawag yun? Napuputol daw ang communication. Ay, hindi niya masagot Hindi ba? Bakit mo tatawagin ang isang tao na inilalaan niya ang kanyang buhay? Ang buhay ng kanyang pamilya. Inilalaan niya para lang labanan ang korupsyon. O yan nga, para maghanap ng katotohanan. Hindi ba? Naandyan ang record. O naandyan ang account. Na-verify na active, ay paano nating malalaman kung talagang totoo ba talaga yung mga nakasulat doon? Hinahanap po natin ang katotohanan. Ayan po at ito si Duterte, nagtatago lang po ito sa likod ng batas. Yung Bank Secrecy Law na ginawa lang po ng tao yan. Ginawa lang po ng tao yan. Bank Secrecy Law. Pero wala po yan, wala kang makikitang ganyan kahit nakatiting na advice sa Biblia na kailangan yan. Wala yan. On the contrary, ito po ang sasabihin ko pwede naman ang tao gagawa ng batas. Pwede naman Pwede kasi ay executive order lang yan o by legislation pwedeng gagawa po ng batas. Walang pong problema yan. Mayroon pong karapatan ang tao na gagawa ng batas. Pero po kung ang batas ay contrary sa batas ng Diyos, halimbawa, huwag kang magnanakaw pero nang dahil dyan, nakakapagnakaw sila, ay tignan nyo maigi pag ang bansa ay gumagawa ng batas na hindi naaayon sa batas ng Diyos, ang mangyari po sa bansa ay mawawasak o maghihirap o hindi aasinso o hindi bless. Yan po yan. Okay nga, may batas na ganyan. Yung Bank Secrecy Law ay pero naman ayan ang ginagamit para itago nila ang kayamanan nila. Para po na ini-encourage o inuudyukan, hindi ba, ang mga politiko na magtago ng kayamanan sa bangko.
Ayan po. Hindi ba? Kaya nga siguro hindi umaasinso ang Pilipinas eh. Bakit? Ay nung 90s, pinagtibay pa yan eh. Nag-umpisa ata yan, 1955. Binasa ko yung history niyan eh. Pero mas lalong pinagtibay nung 1960 ata ni Marcos. Pinagtibay yan. At yung huling amendment yan ay 1990s. Ewan ko kung sino yan. Kung sinong presidente yan. Pero nga ang sinasabi ko, subukan yung gumawa ng batas na hindi alinsunod sa palatuntunan ng Diyos, ay baka mawasak ang bansa o mawala ang bansa o marami pong paraan ang Diyos ay maaring economically mag-collapse, maaring sugudin ng kabilang bansa para wasakin. Marami po yan. Pwede rin na sakit. Ganun po yan. O plago. Hindi ba? Ngayon ay, ayan nga at ang isa pa na pinagtataka ko dito kay Bini Abante, inamin niya na siya ay nabudol din ni Duterte. Ako po, hindi ako nabudol eh. At yung pananampalataya ko ay hindi ko naman sinasabi na malakas o higit sa kanila. Alam ko sila ay ang dami na nilang nakumbinsi na tao, ang dami na nilang lecture, ang dami na yan. Pero ang nagtataka ako, bakit naloko sila? Yan ang pinagtataka ko. Alam ko kasi na itong simbahan ni Kibuloy, alam ko yan na kontrarian sa mga Baptist. Kontrarian o naglalaban yan. Pati yung kay Eddie Villanueva, kontrahan yan. Pati itong Roman Catholic, kontrahan yan doon sa church ni Kibuloy. Alam nila na mali yun. Demonyo nga yun eh. Nakikita nga natin ngayon, bakit siya nanggagahasa, hindi ba? Alam natin yan. Ngayon, ay ang pinagtataka ko kay Bini Abante noon, kasi na-identify ko yan eh. At saka itong Jesus is Lord, kumakampi sila kay Duterte. Ay ang advisor ni Duterte, si Kibuloy. At hindi kayo mga tunay, hindi ba? Hindi kayo mga tunay na lingkod ng Diyos Ay alam nyo na mali yung advice ni Kibuloy. Alam na natin na ang Amerika ay sabi ay isisiparit ang isisiparit ang church at saka state. Alam natin yan. Isisiparit yan. Ay bakit si Kibuloy ay dumidikit siya kay Duterte na parang siya na rin, presidente siya na rin. Ay dapat labanan natin yan Hindi ba? Ay hindi nyo nilalabanan eh. Kung hindi, gusto nyo rin na kung presidente si Duterte, kayo na rin eh. Presidente na rin kayo eh. Hindi ba? Tingnan nyo po ito si Joey Villanueva, hindi ba? Joey ba yan o Joel? Si Joey Villanueva. Ay born again yan. Ay bakit ganun? Hindi niya ba nakikita nung nagpatotoo po yung mga bilanggo doon sa lower house, nagpatotoo sila doon, nauutal at saka hindi makapagsalita. Ano po yung isa? Nauutal at saka yung parang nangingiwi sila. Parang ganun eh. Ay bakit pinaburan pa nila natanggalin si Dilima? Hindi ba? Kaya nga po dyan na ako nagtataka po Bumabasa sila ng Biblia, pero hindi nila alam na ang nagsisinungaling na tao ay dumadaan sa ilong yung salita. Opo. Ngayon, balik ngayon tayo dito kay Bini Abante. Ako na-member ako sa kanila dyan. 2 years yan, dyan sa Alcobar. Sumusuporta ako sa kanila kasi maganda nga ang turo nila at malapit sa katotohanan. Malapit talaga.
Pero nga, ay may mga style ang tao eh. May mga style. Pati nga doon sa introduction niya eh. Mayroong, pero mamaya ko na lang na tatalakayin kasi Word of God dapat eh. Yung introduction niya, may mga mali din eh na sinasabi siya na parang okay lang sa kanya. Pero mamaya tatalakayin ko po yun. Pero bago ang lahat po ay hayaan nyo muna na batiin ko muna itong sila Rosana Narumi ng Japan. First batch po ito, si Al Ulalya ng Bacolod, Pampanga, Librager, Alex Sarmiento, mga kwan po natin ito, mga taga-subaybay at nagkukumin o yung naglalike. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila. Tuloy-tuloy ko lang po, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Otaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua, bibilisan ko na lang po ng Singapore, Andrew Deliver, kulang na po ang oras Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Josselan, Elenita Exklapler ng Germany, Bin Puno, Liti Peralta ng Mamboro Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Quertiquio, Jonah M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aborque, Pleasure Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Louis Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C. Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D. Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brinda Martin, C.G. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D5, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtim Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Selmihinil Dungardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Acebes, Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin palagi. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Arman din, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTJR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Art Tatago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Waldi Carbonell. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko po na yung mga sinasabi nila ay totoo at para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ito po ang Bible verse na isi-share ko po sa inyo. Ephesians 4:29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying. Edifying means para makapag-build up o makapag-construct for good, that it may minister grace unto the hearers. Ayan po nakasulat. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Ako kino-consider ko po ito na corrupt communication po yan. Yang hindi ka ba traidor, sabi niya, o hindi ka ba unpatriotic? Ay, bakit? Mayroon ba siyang iniisip na katiting na unpatriotic yung ginagawa ni Trillanes? Inilalaan niya ang kanyang buhay o handa niyang isakripisyo? Hindi ba? Lahat. Ay yung iba po, gipitil lang sa negosyo, umaangal na o nag-iiba na ng narration gigipitil lang po ang negosyo. Pero si Trillanes ay handa siyang ibigay ang kanyang buhay. Hindi ba? Bakit hindi ang patriotic yan? Nilalabanan niya ang korupsyon.
Gusto niyang makita ang katotohanan. Oh, hindi po unpatriotic yan o hindi po traidor yan. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Yan po ang nakasulat. King James, ay, bakit hindi ko kanito? Bakit? Okay, ay hindi balik kung anong verse ito, ay hindi ko pala naibigay. Hindi, kuan ito. Matthew 12:36, hindi ko lang naisulat diyan. Matthew 12:36, but I say unto you, sabi po ni Jesus Christ, but I say unto you, Matthew 12:36 po yan, that every idle word that man shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Kailangan wala po tayong idle word. Hindi po ako gumagamit dito ng idle word. Hindi. Ang lahat ng salita ko ay mahalaga. Opo, lahat po ng salita na binabanggit ko dito ay mahalaga. Kasi iniisip ko, mahalaga po kayo sa akin o mahalaga ang oras nyo. Yan po ang iniisip ko. Kaya hindi ako maggagawa dito ng idle word. Ay sila nga nagbibiro pa binibiro pa nila Hindi dapat ganun. Si Jesus Christ po walang binanggit na pagbibiro. Wala. Ayan po ang masasabi ko, James 3:4. Look also at ships. Tignan nyo kanya yung mga malalaking barko, although they are so large and are driven by strong winds. Yung mga barko po na malalaki na noon ay wala pang mga makina yan. Yan ay lang yan ng sagwan. Marami nagsasagwan o kaya yung hangin ang nagdadala kung saan sila. Ina-adjust nila yung tila, yung malaking tulda para sila ay dalhin ng hangin kung saan nila gusto. Pero mayroong yung timon, yung tinatawag na rudder. They are turned by a very small rudder wherever the pilot desires. Yan po ang nakasulat sa James. Although kanya na itong mga barko na ito ay malalaki ito at sila ay dinadala ng mga hangin, ng strong wind, ay sila they can turn or they can go or they can maneuver by a very small rudder. Yung timon na tinatawag, aywan ko kung ano yung timon sa amin na parang blade lang yan na ina-adjust po ng ganun-ganun. Ina-adjust yung parang blade sa ilalim ng barko. At doon na nakaka-maneuver ang barko. Ayan po. Ganun po ang ating dila. Kaya nga, yung dila natin na bagamat napakaliit, ay kung minsan kung ano-ano na ang mga idle word na lumalabas po dyan. Kaya iwasan po natin yun. Kaya nga uulitin ko lang Matthew 12:36. For every idle word that man should speak or shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Kaya iniiwasan ko po ang idle word. Panuorin nyo po ang mga discussion ko dito. Wala po akong idle word. Every word is important at appropriate po. Ayan po At wala na po tayong oras dalangin ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig po ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. Opo, ay marami pa sana akong sasabihin pero hanggang dito na lang po mga kababayan, mga minamahal. Muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Bukas po baka tatalakayin ko itong budget ni Sara na in-increase ng Senado at naku po 1.3 billion ata ang budget na inapurbahan nila Dapat kaya ay 700 lang ganun kay lini
O sige po at hanggang dito na lang po ano at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami.